Tunghayan po natin ang ikalimang kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pinagbuksan ni Jacob si Royal ng pinto sa passenger seat. "Get in," ang mahinang sabi niya rito. Hindi na nakatanggi pa si Royal at nakatingin sa kanila ang kanyang daddy na hinihintay na muna silang makaalis. Habang nasa biyahe sila ay tahimik lang silang dalawa. Nagsalita lang si Jacob nang tanungin ito kung saan siya nakatira. Narating na nila ang kanilang bahay. Ipinarada ni Jacob ang sasakyan sa harapan ng gate nila. Mabilis na lumabas si Royal ng sasakyan. "Salamat sa paghatid," ang mabilis niyang sabi. Sa kaniya isinara ng malakas ang pinto ng kotse. Pero nagbubukas pa lang siya ng gate ay naramdaman na niya ang kamay ni Jacob sa kanyang balikat. "Papasok ako. We need to talk," ang mariing sabi ni Jacob sa kanya. Napabuntong hininga si Royal at bumagsak ang kanyang mga balikat. Tumango-tango na lang siya at hinayaan niyang sumunod si Jacob sa kanyang likuran habang papasok sila ng bahay. Pagpasok pa lang nila ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jacob. Agad niyang hinarap si Royal. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim ay binulalas na niyang lahat. "What the hell was that?" ang galit na tanong ni Jacob kay Royal, na natigilan sa galit at halos pasigaw na tanong ni Jacob sa kanya. Ang pagkautal niya dahil sa kaba. Hindi kaya sa galit nito sa kanya ay mapatay siya nito? Ang takot na sabi ni Royal sa sarili. "Bakit mo sinabing boyfriend mo ako?" ang muling galit na tanong ni Jacob. "I was trying to save you sa kahihiyan at kaso na pwede mong kaharapin," ang pagsisinungaling ni Royal. "Sa tingin mo ba nasagip mo ako? Mas lalo mo akong inilubog sa panganib. My God! Now I have to marry you?" ang di makapaniwalang tanong ni Jacob. "I'm sorry. Really, hindi ko akalain na magbabackfire sa akin ang ginawa ko," ang sabi ni Royal. "Ginawa mo ba akong scapegoat para makawala ka sa kasal ng Diego na iyon?" ang usisa ni Jacob. Kinabahan si Royal. "Of course not. I told you. I was trying to save you," ang pagsisinungaling ni Royal. Talaga naman, kapag nasimulan pala ang kasinungalingan ay humahaba na ito. "I don't believe you. May iba kang agenda," ang sagot ni Jacob. "Well, paniwalaan mo kung ano ang gusto mong paniwalaan. Basta sinasabi ko ang totoo," ang giit ni Royal. "At dahil hindi ka tumanggi sa daddy mo?" ang tanong ni Jacob. "At bakit ikaw hindi?" ang balik tanong ni Royal. "Tumanggi ako, hindi ba?" ang patanong na sagot ni Jacob. "That was not enough. Saka you could have denied na may relasyon tayo, pero sumakay ka sa pagsisinungaling ko," ang giit ni Royal. "Dahil akala ko isasalba mo ako," ang galit na sagot ni Jacob. "I told you, I tried," ang pagod ng sagot ni Royal. She was so tired. Gusto na niyang magpahinga. Ang mga nangyari ng gabing iyon ay unti-unting pumapaloob sa kanyang katawan at napapagod na siya. "Look, I'm so tired. Gusto ko nang magpahinga," ang sabi ni Royal. Nakita ni Jacob ang pagod sa mukha ng dalaga, pero hindi siya dapat makadama ng awa rito. Isang faked lang ang inosenteng mukha nito dahil isa itong taong mapagbalak ng mapanirang gawa, ang sabi ni Jacob sa sarili. "You have to stop this nonsense, Royal," ang sabi ni Jacob sa kanya. At sa unang pagkakataon ay tinawag siya nito sa kanyang pangalan. "Hindi tayo pwedeng magpakasal," ang giit ni Jacob sa kanya. Tumango-tango si Royal. "All right, gagawin ko ang lahat para di matuloy ang kasal," ang sagot ni Royal with her finger crossed sa kanyang likuran. Pinagmasdan ni Jacob ang mukha ni Royal. Halata ang pagod sa mukha nito.
Hindi niya alam kung bakit gusto niyang haplusin ang malambot nitong pisngi para pawiin ang pagod nito. Bigla siyang natauhan at pinigilan ang sarili. Tumango-tango siya bago nagsalita. "Sige, aasahan ko iyan," ang sabi ni Jacob. Bago ito nagpaalam kay Royal na inihatid pa siya sa may gate ng kanyang bahay. Pagbalik ni Royal sa loob ng bahay, ay agad na isinara ni Royal ang pinto at napasandal siya rito. Sa kaniya inilabas ng malalim, hininga na kanina pa niya pinipigilan. Late na nang dumating si Jacob kinabukasan. Nagmamadali siyang naglakad sa labi ng office building nila at halos tumakbo na siya para mahabol ang elevator. Agad niyang iniharang ang kamay sa pinto at mabilis siyang pumasok. "Good morning, sir," ang bati sa kanya ng mga nakasabay niyang empleyado ng iba't ibang nag-uupisina sa kanilang building. Ang opisina nila ni Dave ay nasa topmost floor. Paglabas niya ng elevator ay nakatuon ang mga mata sa kanya ng lahat ng mga empleyado. Oo, late siya. Pero kailangan ba na tingnan siya ng mga ito? Ang takang tanong ni Jacob sa sarili. Ang iba naman ay mahina siyang binati ng good morning at tanging pagtango-tango lang ang isinagot niya sa mga ito. Ang iba naman ay umiiwas sa kanya ng tingin at ang iba ay pasimpleng nagbubulungan at napapatingin pa sa kanyang opisina. Lintik, ang sabi ni Jacob sa sarili. Mukhang nasa opisina niya si Dave at siguradong sasabunin siya nito. Siguradong malilintikan na naman siya sa kaibigan, ang nag-aalalang sabi ni Jacob sa sarili. Pero pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina, ay hindi si Dave ang bumungad sa kanya at isang mahinang mura ang naibulong niya nang makita ang PNP chief na nakaupo sa isa sa mga upuan na katabi ng kanyang office desk. Kasama nito ang 2 police escort na naka-civilian. Anak ng, ang sabi ng isip ni Jacob. Kaya pala pinagtitinginan siya at pinag-uusapan siya kanina sa labas. Akala siguro ng mga tao sa labas ay may kaso siya. Ang sabi ni Jacob sa sarili. Hindi ba talaga siya tatantanan ng kamalasan? "Good morning, Mr. Altamonte." Ang masayang bati sa kanya ng general na ikinakaba niya. Masyadong masaya ang bati nito sa kanya. "Anong ginagawa ninyo sa loob ng opisina ko?" ang tanong ni Jacob at pilit na itinatago niya ang inis at galit sa kanyang boses. Ayaw niyang gumawa ang general ng eksenang ikasasama niya at lalo na dito sa building kung saan naroon din si Dave. "Ganyan ba ang bati mo sa iyong father-in-law?" ang nakangising tanong sa kanya nito. Mahigpit na hinawakan ni Jacob ang dala niyang kape na in-order niya sa coffee shop sa baba. Napabuntong hininga siya at lumapit sa kanyang lamesa. Saka siya naupo sa kanyang swivel chair. He should feel comfortable dahil sa tuwing umuupo siya sa kanyang upuan na iyon, he felt comfortable, confident, and in control. Pero hindi iyon ang pakiramdam na ibinibigay ng kanyang upuan ng mga sandaling iyon. Tila ba nakaramdam siya na natrap siya ng general at ng mga escort nito. "Can I offer you anything? Coffee? Nagpasabi sana kayo na darating kayo para hindi kayo naghintay," ang sabi ni Jacob. Iba talaga kapag boss pwedeng pumasok kahit anong oras nila gusto, ang sabi nito. But nagtataka naman ako kung bakit yung isa pang boss ay on time pumapasok. I had a good opportunity na mamit ang isang katulad ni Mr. Dave Soleya. Ang dugtong pa nito. Anak talaga ng kamalasan. Nag-meet na sila ni Dave. Malilintikan talaga siya, ang sabi ni Jacob sa sarili. He was trying to control his annoyance sa matandang general. "May kailangan po ba kayo? Did Royal know na dadalaw kayo rito?" ang tanong ni Jacob. Gusto niyang malaman kung kinausap na ba ni Royal ang ama niya
kung kaya nandito ito ngayon. I don't have to tell her about my affair, Mr. Altamonte. Ang sagot ng hepe sa kanya. Nagpunta ako rito para imbitahan kang magkape, makapag-usap, kasama si Royal. I wanted to know more about you. Bago kayo mamanhika ng mga magulang mo sa amin, ang sabi ng PNP chief sa kanya. I'm sorry, pero medyo busy ako ngayon. Marami akong tatapusin ng mga papers na hindi ko napirmahan kahapon. Ang magalang na pagtanggi ni Jacob. Naiinis siya dahil mukhang hindi pa kinakausap ni Royal ang daddy nito. Hindi naman ako mag-iistorbo ng trabaho mo. Of course, naiintindihan kita. Kaya nga ang imbitasyon ko ay para mamayang hapon. Siguro mga 5. I asked Mr. Soleya kung anong oras ka natatapos sa trabaho mo. He said na you can go out anytime you want. Pero bilang konsiderasyon, pagkatapos na lang ng office hours ninyo. Ang sabi nito sa kanya. Naiinis siya tuwing binabanggit nito ang pangalan ng kaibigan at gustong ipaalam sa kanya na pwede siya nitong ibuko anytime na hindi siya papayag sa gusto nito. Saan po ba? Ang tanong ni Jacob. Biglang lumiwanag ang mukha ng general. Sa coffee shop, malapit sa krame, ang sagot nito at sinabi ang pangalan ng coffee shop. Tumango-tango lang si Jacob at nagkunwaring interesado ito. Si Royal po, susunduin ko po ba? Ang tanong niya. No, hindi na kailangan. Malalayuan ka lang. Sasabihan ko na lang na pumunta siya. Ang sagot nito. Sabay tayo. Paano? Hindi na kita aabalahin pa. See you this afternoon, Mr. Altamonte. Ang pamamaalam nito sa kanya. Bago ito pinagbuksan ng pinto ng mga escort nito at tuluyan ang lumabas ng kanyang opisina. Napabuntong hininga si Jacob at pinisil ang mga mata niya gamit ang kanyang hintuturo. Buwisit, hindi talaga siya tatantanan na matandang iyon at buwisit din ang babaeng iyon. Nangako ito na kakausapin ang daddy niya. Ang galit na sabi ni Jacob sa sarili. Napabuntong hininga siya ulit at nagbilang siya hanggang 10 mula nang lumabas ang general. At hindi nga siya nagkamali. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok sa loob ang nakasimangot na si Dave. You're late again, Jacob. Ano bang nangyayari sa'yo? Then all of the sudden, biglang surpresang dumalaw dito ang PNP chief. Ano bang pinasok mong gulo? Ang galit na tanong ni Dave. Wala akong pinasok na gulo, Dave. May instance lang na namit ko si Mr. Dominguez at may pinag-uusapan lang kami. Gusto lang niyang makipag-meeting sa akin, ang pagsisinungaling niya. Meeting about what? Ang usisa ni Dave sa kanya habang nakatayo ito sa kanyang harapan at nakahalakupkip ang mga braso. Kita sa mukha ng kaibigan ang paghihinala nito. Business, ang matipid niyang sagot. Kumunot ang noo ni Dave sa kanya. It's better be, Jacob, or else ire-report kita sa daddy mo tungkol sa pamamalakad mo ng mga negosyo. Ang banta ni Dave sa kanya. Napabuntong hininga si Jacob. Ito na nga ba ang kinaayawan niya? Dave, wala kang dapat ipag-alala. Sige na, marami pa akong gagawin. Ang sabi niya sa kaibigan. At wala na siya sa mood makipagtalo o makipag-usap. Tinawagan siya ng kanyang daddy kanina na pumunta sa coffee shop na malapit sa Camp Crame. Kahit pa ayaw ni Royal na magpunta, ay wala siyang nagawa dahil alam niyang kagagalitan siya nito. At nang malaman niyang pupunta rin si Jacob, ay naisip niyang kailangan niyang pumunta roon dahil siya naman ang dahilan kung bakit napasok sa problema niya ang lalaki. And as always, she was on time. 5 minutes bago ang usapan na oras, ay dumating na siya at pumasok sa loob ng coffee shop. At dahil nga malapit ito sa Crame, halos puro pulis at mga nagtatrabaho roon ang nasa loob ng shop. Ang ibang nakakakilala sa kanya ay magalang siya na binabati at matipid na ngiti lang ang isinasagot niya sa mga ito. Ilang minuto pa ay dumating na ang kanyang daddy. Nang makita siya nito, ay agad itong lumapit sa lamesang inuokupahan niya
habang sinasaluduhan ng mga pulis na nasa loob. Tumayo siya at binati ng isang halik sa pisngi ang kanyang daddy. "Hello, Dad," ang bati niya sa ama. Suminyas ang kanyang ama na muli siyang maupo. Kaya dahan-dahan na inayos niya ang kanyang suot na palda kasabay ng pag-upo niya. "Umorder ka na ba?" Ang formal na tanong sa kanya ng kanyang ama. "Hindi pa po, hinihintay ko po kayo," ang sagot niya. "Mabuti pa ay umorder na tayo. Kanina pa ako gustong magkape habang hinihintay natin ang nobyo mo," ang sabi ng daddy niya sa kanya na ikinapula ng kanyang pisngi. Tinanong siya ng ama kung ano ang kanyang iinumin at nang sumagot siya ay agad itong tumayo para umorder. At pagbalik ng ama ay inilapag nito ang tray na laman ang kanilang mga kape at sandwich. Kumain at uminom sila habang hinihintay si Jacob. Pero inabot na sila ng halos 2 oras sa paghihintay pero walang Jacob na dumating at nangangalaitin na ang kanyang ama sa galit. Kitang-kita niya kung paano nagpigil ng galit ang kanyang daddy. Halos guhit na lang ang nakatikom nitong mga labi. Kinakabahan naman si Royal. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari dahil sa ginawa ni Jacob. Dapat na ba niyang sabihin ang totoo sa kanyang ama? Sa totoo lang ay kagabi pa nagtatalo ang isip at konsensya niya. "Dad, baka busy po siya," ang sabi ni Royal. Pero hindi iyon kinagat ng ama. "Personal ko siyang pinuntahan. Pareho kaming abala. Pero nagpakatao akong pinuntahan siya sa kanyang opisina para imbitahan siyang magkape. Tapos ganito ang ginawa niya. Pambabastos ito, Royal. Hindi lang ito para sa akin, kundi sa iyo," ang marahan pero mariin na sabi ng kanyang ama. "Kakausapin ko na lang po siya, Dad," ang sagot niya. Pero natigilan na siya nang umiling ang kanyang ama. Binunot nito ang cellphone sa kanya at dumayal. "Dos, may ipapagawa ako sa iyo," ang sabi nito sa kausap. Madilim na nang umuwi si Jacob sa kanyang condominium unit. Tiningnan niya ang kanyang relo. It was 12 in the evening. Wala siyang ibang pinuntahan. Hindi niya ginagawa ang mga nakaugalian niyang gawin sa tuwing matatapos ang kanyang trabaho. Bagkus ay nagpapalipas siya ng kanyang oras sa loob ng kanyang opisina. Edward tried to talk to him dahil nabalitaan nga nito sa TV na na-raid ang hotel. Tinanong nito kung nahuli ba siya at isang matipid lang na hindi ang kanyang isinagot. Nagpumilit pa itong malaman ang mga nangyari pero sinabi na lang niya na hindi siya tumuloy para lang hindi siya magpaliwanag o magkwento sa kaibigan. Pinalabas na lang niya ito ng kanyang opisina at wala siya sa huwisyo na makipag-usap. At ngayon nga ay kauuwi lang niya. Pagpasok niya sa loob ng labi ng kondo ay isang matipid na bati ang ibinungad sa kanya nang naka-night shift sa front desk. Hindi niya nilingon ni sinulyapan ang bumati sa kanya. Dire-diretso siyang sumakay ng elevator paakyat sa floor kung nasaan ang unit niya. He was so tired. Gusto na niyang mahiga agad sa kanyang kama. Inilusot niya ang susi sa keyhole. Pagpasok niya sa loob ay muntik na siyang mapasigaw. "Good evening, Altamonte," ang bati ni PNP Chief sa kanya habang nakadikwatro ito na nakaupo sa kanyang puting sofa. Ang mga braso nito ay nasa ibabaw ng sofa. Madilim sa loob dahil hindi nito binuksan ang ilaw. But Jacob could see his profile dahil sa kaunting liwanag na nanggagaling sa dim light sa kusina. Natiyak niyang ang general ang nagsindi nito. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran at napasulyap siya sa civilian police escort nito. Hinawakan siya ng dalawa sa magkabilang braso pero sininyasan ito ng PNP chief. "That's not necessary. Please, have a seat, Altamonte," ang sabi nito sa kanya. "Naakala mo ba ay ito ang may-ari ng bahay?" Sinabi ito sa kanya na kalmadong boses na nagpatayo ng balahibo niya sa buong katawan. It was too calm na parang may pagka-sinister ang dating. Ito na ba ang katapusan niya?
Ang tanong ni Jacob sa sarili. Lumapit si Jacob sa isa sa mga upuan. Niluwagan niya ang suot na necktie. Tila ba sumisikip ang mundo niya at hindi siya makahinga. Saka siya naupo. Pagkaupo niya ay biglang bumukas ang dim light sa kanyang sala, kaya nakikita na niya ang mukha ng general. Hindi gumalaw o nagsalita ang general. Nanatili ito sa ganoong posisyon. Kung paano niya ito naabutan. Ilang sandali pa ay naghari ang katahimikan sa loob, kaya na magsalita ang general ay halos mapatalon si Jacob. Hinihintay lang naman kasi niya ito, natutukan siya ng baril sa ulo. We miss you at the coffee shop. Kanina, ang sabi nito. I'm sorry, masyado akong busy sa opisina. Ang sagot ni Jacob. Too busy? Para makipagkape sa future wife at father-in-law mo? Ang tanong nito. Napabuntong hininga si Jacob. Nakaligtaan ko ang oras, ang matipid niyang sagot. You should have called. Busy? Busy rin ako. Pagsugpo ng kriminal sa Pilipinas. Sinayang mo ang oras ko at tahasan mo kaming binastos ng anak ko. Ang sagot nito. Kalmado man ay mababakas ang galit sa boses nito. Napabuntong hininga si Jacob. Look, hindi ba kayo kinausap ni Royal? Ang usisa niya. Umaasa siya sa kabila ng pagiging matigas ng daddy nito, ay magagawa nitong kumbinsihin na baguhin ang desisyon nito na ipakasal silang dalawa. You keep on asking me about that. Ano bang gusto mong sabihin sa akin ng anak ko? Na ano? Hindi ka pa ready na magpakasal? Na hindi mo pa natitikman lahat ng babae sa Pilipinas? Ang tanong nito sa kanya. Umiling-iling ito. Para sabihin ko sa iyo, Altamonte, tinapos mo na ang maliligayang araw ng pambababae nang galawin mo ang anak ko. Ang galit na sabi nito sa kanya. Hindi ko po ginalaw ang anak ninyo. Ang nayayamot ng sagot ni Jacob. Nagsinggansing ang general sa sinabi niya at naghalukip-kip ng mga braso. Dos, ano ang sabi sa report nang maabutan sila sa hotel room ng anak ko? Ang tanong nito sa isa sa mga kasamang pulis. Nakita niyang bahagyang lumapit ang sibilyan na pulis at may iniabot na papel sa general. Inabot iyon ng chief at binasa. Apparently, a certain Mr. Jacob Altamonte, which one of the patrons said of the illegal prostitute den, was caught inside a room, his chest bare and jeans halfway open. With him was a girl, whose upper body was also naked, both of them lying on the bed, with Mr. Altamonte lying on the top of the girl. Ang saad ng PNP chief sa kanya habang binabasa ang nakasulat na report sa papel. Then na-realize ni Jacob na hindi nito pinangalanan ang babae sa report at naghalukip-kip ang braso ni Jacob at ngumisi siya sa general. Hindi mo pinangalanan ang anak mo, PNP chief. Kung matutuloy ang kaso, igigiit ko na kasama ko ang anak mo sa loob ng hotel room. Ang banta ni Jacob. Pero hindi man lang nakakitaan ng takot o galit ang mukha ng chief. Sa kanyang sinabi, tila ba walang kalaman-laman ang sinabing banta niya. Hindi sinungaling ang anak ko, Altamonte. Kahit ilagay pa natin siya sa interrogation room o ipalay detector pa natin ang anak ko, ang sagot nito sa kanya. Isang pagaking tawa ang lumabas sa bibig ni Jacob. Hindi sinungaling? Ang sabi ng isipan ni Jacob at napailing na lang siya. Tiningnan lang siya ng PNP chief. Tila ba hindi naaapektuhan sa sinabi niya. Nakakatawa nga siguro ang sinabi ko, pero kaya kong linisin ang pangalan ng anak ko rito. Tulad ng sinabi niya, aksidente ang pagkakapunta niya sa hotel na iyon. Dahil may tinatakbuhan siyang panganib. The records can prove it. The statement of the other girls na sakay ng van can prove it. Gusto mo bang basahin ko pa sa iyo ang statement ng mga babae? Ng mga babaeng iyon? Hindi nakasagot si Jacob. Hindi niya alam kung totoo o hindi ang sinasabi ng PNP chief. Pero kung totoo, siya nga lang ang maiipit. Ikaw, sinong maniniwala sa isang katulad mong ginagawang laruan ang mga babae? Ni isa walang makikisimpatya sa iyo. Ang banta nito sa kanya. Ano kaya ang masasabi ng business partners mo
kapag sumugod kami ng mga operatives para mag-search sa building. Para sa, I don't know, ano nga ba ang sinesearch ngayon? Drugs? I'm not into drugs. Ang galit na sagot ni Jacob. Oo, pero once na mag-search kami with all the media, ano kaya ang magiging implikasyon sa image mo? Ha, Altamonte? Not to mention, sa business partners mo, na mukhang a man of integrity, na si Mr. Soleya. I feel sorry for him at makakaladkad ang pangalan niya rito. Ang mahinahon pero puno ng pagbabantang sabi ng general sa kanya. Of course, itutuloy namin ang kaso laban sa iyo patungkol sa pagkakahuli mo sa hotel. Nasa amin ang report, Mr. Altamonte. Ang banta nito sa kanya. Inisip ni Jacob ang kaharapin niyang problema. Ano ang magiging implikasyon sa kanya ng mga kasong kakaharapin ng kanyang pamilya at kumpanya. Ang kumpanyang pinagpaguran, itatag ng mga lolo nila ni Dave. At si Dave, alam niyang magagalit ng husto sa kanya. Si Dave, na parang kapatid na niya. Ano ba ang gusto ninyo? Ang hapunang pagtatanong ni Jacob. Pakasalan mo ang anak ko, ang matipid na sagot nito. Napapikit si Jacob. Kasal? Iyon ang huling bagay na nasa kanyang isipan. Pero ano bang mas malala? Ang maikasal siya o tanggalan siya ng karapatan sa kumpanya. Kasunod pa ang mga kasong kakaharapin niya. Alam niya ang ugali ng ama. Para rin itong daddy ni Royal. He's a man of integrity at hindi ito tolerate ng daddy niya ang mga kalukuhan niya. Siguradong pababayaan siya nito. Hindi siya nakasagot at tiningnan lang siya ng general at tumango-tango na lang siya. Wala na siyang choice. Well, meron siyang choice. Pero pinili niya ang lesser evil sa dalawa. Nagliwanag ang mukha ng PNP chief nang makita ang pagtango-tango niya. Marahan na hinampas nito ang sariling tuhod at tumayo. Okay, I'll see you on Sunday. Kasama ang pamilya mo, ang sabi nito sa kanya. Family? Nasa ibang bansa pa po sila, ang sagot ni Jacob. Meron ka hanggang bukas para tawagan sila. Ang tanging sagot ni PNP chief sa kanya na hindi pa rin inaalis ang ngiti sa mga labi nito. Napahilamos na lang ng kamay si Jacob sa kanyang mukha at itinikom niya ang kanyang mga labi. Sunday, it is. Sa aming bahay. Just tell me kung anong oras kayo darating or you can call Royal. Ang sabi nito sa kanya. Shit, ang sabi ng isipan ni Jacob. Hindi nga pala niya alam ang number ni Royal. Pwede ko po bang makuha na lang ang number ninyo? Ang magalang niyang hiling sa hepe. Isang ngiti pa rin ang namutawi sa mga labi nito. Saka ito bumunot ng isang calling card sa pitaka nito at iniabot sa kanya. Nang tumayo na ito sa sofa, ay ganun na rin ang kanyang ginawa. Sinundan lang niya ito ng tingin habang naglalakad ito papalapit sa pinto. Kasunod ang dalawang sibilyan na pulis sa likuran nito. Nasa harap na sila ng pinto, pero hindi ito lumabas. May ibinulong ito sa isa sa mga pulis at tumango-tango ang pulis dito bilang sagot. May inabot itong cellphone sa hepe. Tiningnan ito, saka ibinalik ang phone sa pulis. Biglang lumapit ang pulis sa kanya at bigla siyang kinabahan. Shit, ano kaya iyon? Ang kinakabahang tanong ni Jacob sa sarili. Ayokong malalaman ito ni Royal, ang banta nito sa kanya. At oo, nga pala, I do hold grudges. Iyan ang kabayaran sa paghihintay mo sa amin na matagal at hindi pagsipot kanina. Ang sabi sa kanya ng hepe na bahagyang nakaharap ang katawan sa kanya. Biglang inilapit ng pulis ang phone at nakita niya sa screen ang litrato. Noong una ay hindi pa niya na maaliwanagan ang nasa litrato. And then, him, anak ng, ang bago niyang Ferrari, na ilang milyon ang halaga at nanggaling pa sa Italy, ay wakwak ang mga gulong at basag ang isang side view mirror. Nang makita iyon ni Jacob, ay nanlaki ang kanyang mga mata at nampangangan na lang siya.
at ni katiting na tunog ay walang lumabas sa kanyang bibig. Dahil iyan sa paghihintay namin ang banta sa kanya ng general na tila ibig iparating sa kanya na malala pa ang makukuha niya kapag hindi na naman siya sumipot o tumupad sa kasunduan nila.